Okay guys, ito ang part 2 ng ating documentary dito sa New Zealand. Ayan yung daan, yung ah, yung kalsada natin o road. May mga sign yan. Napaka-importante pala dito sa New Zealand yung mga guhit sa kalsada. Yung mga arrows na yan at yun ang mag-guide. Right-handed po dito. Kaya ang daan natin ay nasa bandang kaliwa. At yung kasalubong natin ay nasa bandang kanan natin. Ganyan po ang itsura pag right-handed po ang mga sasakyan. So baliktad po ng drive kaysa sa Pilipinas. Matungo naman tayo sa kalsada, kalinisan. Ayan, tingnan nyo naman guys. Ang kalsada malinis. Wala ni isang basura. Yan, tingnan nyo. Ayan, parang ang ganda dyan. Pangalawang yugto pa lang ito ng ating documentary dito sa New Zealand. Abangan nyo pa yung mga susunod ko pang sasabahan ko yun ng mga gandang tanawin dito sa New Zealand. Ayan, tingnan nyo naman guys. Napakaganda, napakalinis. Yan. Yung kasalubong natin ay nasa bandang kanan. Yan, ganyan ang sistema dito sa New Zealand. Kasi pupunta tayo dun sa area na kung saan na maraming Pilipino na nanguhuli ng isda. Ayan, itutur ko kayo sa magagandang tanawin dito sa New Zealand or magagandang daanan. Ayan, ganyan. Tingnan yung daanan guys. Ang kagandahan dito sa mga road natin kasi may bago ka kumanan or kumaliwa, kahit may arrow sign pa yan, ihinto ka muna sa bandang gitna kasi mayroong spasyo dyan para sa pupunta sa kaliwa man or sa kanan. Kaya kahit 2 lane lang siya, safety pa rin kasi yung gitna nagagamit. Tsaka hindi dito masyadong ang sasakyan, kaya tingnan nyo naman guys. Ang ganda ng daan guys. Yung mga puno natin nila, hindi pala natin. Yan yung mga puno guys. Yung daanan talagang napakaganda. Yung pinakakalsada, ang ganda talaga. Kita nyo naman guys. Wow. Inulit ko po, pangalawang yugto pa lang ito ng ating documentary habang tayo nandito sa Japan. Japan tuloy sa New Zealand. Yan lahat ng documentary natin, iba't ibang lugar dito sa New Zealand ang ating papakita. Ayan, may mga laman din sila dyan. Yan, ay nandito yung bundok na pinakagusto ko. Nandito, malapit na tayo guys. Yung bundok na pinakagusto kong view. Yan yung mga bahay nila guys. Ang lalayo ng agwat, tahimik. Dito ito banda sa may ating pangisdaan. Ayan yung bundok guys. Yun yung gusto kong bundok dito sa area na ito. Ayan, dumating na tayo dyan guys sa tabing ilog or tabing dagat. At tayo dyan ay ready na para mamingwit. At maglalakad pa tayo ng mga almost 10 minutes papunta dun sa pangisdaan. Yan. Tinuro ko dyan yung area na kung saan tayo maglalakad patungo doon para po manghuli ng isda. Yan yung dagat. Ready na yung kasama ko. Ayan, naglakad na. Yan. Dyan tayo dadaan sa gilid lang nan. Papunta doon sa may malaking may malaking bato doon. Doon ang pwestuhan ng mga namimingwit. Dyan kasi wala kang mahuli dyan. Yan.
samahan ko kayo or samahan nyo ako para sa paglalakbay papunta doon sa ating pamingwitan. Ayan guys, mga bato, matatalas pala yan. May mga nagpaka dikit na mga shells. Kaya hindi pa pwede yung maglalakad ka dito naka paalang. Dapat safety shoes, buta or magandang chinilas. Ayan guys, mga bato, matatalas yan. Yan, makikita nyo yung mga dadaanan natin ng mga bato. Ayan, tingnan guys, oh. Naka-low tide siya ngayon, kaya dyan tayo dadaan. Pero kung high tide, ang daan natin yan is sa bandang taas. Ayan, medyo naibaba ko dyan yung camera kasi ang hirap ng daan. Ayan, naibaba ko dyan yung camera. Pero maganda yung mga, ayan, sa tabing ilog po, ang mga punong akala mo patay na pero may buhay pa pala. Ganyan dyan. Ayan, naibaba ko dyan yung camera din. Kasi mahirap nga yung daanan. Yung mga bato dyan ang tatalas pa. First time natin dumaan dyan. Ang bigat ng buta natin dahil mas ang laki ng buta ko dyan. Hindi kasi akin. Hiniram ko lang. Yan po ang itsura pagka nasa tabing dagat. Ayan. Medyo tagal-tagal pa tayo maglalakad. Mga 5 minuto pa. Or baka hindi naman na. Yan. Tama yung mga kahoy ng mga patay na, oh. Ang gandang pagmasdan. Yan yung mga bato guys na malaki. Yan, dumating na tayo dyan guys. Sa area ko na kung saan maraming Pilipino na namimingwit. Pero syempre lalampas natin sila. Ayan. Pabiyahe pa rin tayo. Maglalakbay pa rin. Papunta doon sa ibang area na may pwesto. Yan, mahirap pa dyan ng daan kaya iikot tayo. Yan pa yung mga puno guys, oh. Ugat-ugat na lang. Kaya yung camera ko dyan ay baba ko gawa ng ang hirap ng daanan dyan guys. Kasi hanapin natin yung pwesto na medyo available. Ayan na, nakarating na tayo sa isang area. At medyo konti dyan ang namimingwit. Yan yung mga, kahit maulan ka dyan guys, hindi sumilong ka lang dyan sa mga bato na yan, hindi ka mababasa. Maliban lamang kung malakas talaga na ulan, bagyo. Ayan yung mga Pilipino. Yan guys, oh. Yan ang pamingwitan natin. Yan, dyan tayo pipisto sa dito banda pa. Mamaya dyan doon tayo pipisto. Yan na yung kasama ko. Nagre-ready na. Nagre-ready na sa ating mga pamingwit. Yan na siya. Ayan, umulan na dyan guys, umulan. Umulan na dyan, nagpakapisto ng mga namimingwit. Yan mga pangisdaan dito sa New Zealand. Yan, magtitesting na ako dyan maghagis. O manghuli ng isda. Hindi pa tayo marunong dyan kaya nakakatawa. Ayan, pipesto na. So, hagis na natin dyan. Ganyan lang tayo maghagis. Medyo malapit lang kasi
Hindi pa tayo sanay. Nag-aaral pa lang. Kaya ganyan guys. Yung mga lugar dito. Ang ganda pa rin. May lang mamingwit. Pero ang kagandahan dyan, hindi rin naman ako nasiro. Nakahuli din tayo dyan guys. Kaya lang yung bandang huli, hindi ko na bibidyohan yung sarili ko pag nakakahuli ako kasi hindi natatapat na nakaready yung camera ko, at saka hindi rin ako makapag-video na kasi hinuhuli na natin ang isda. Ayan, tuloy-tuloy lang ang ano ko dyan. Akala ko kasi may huli ako dyan. Pero yung nagbibiro lang pala yung mga isda. Yan, kaya medyo na ano ako dyan, iniiwanan ko dyan. Medyo iwanan ko dyan kasi hindi ako makahuli. Panay hugot yan ng ano, pero hindi talaga. Hindi makachamba. Hanggat sa iniwanan ko na lang yan. Ayan. Pero ang kagandahan dyan, kahit na iniwanan ko siya, nakahuli tayo dyan. Pero syempre hindi nakapag-video nga na tayo kumukuha ng huli. Pero sa awa ng Diyos, ang may papakita ko na sa inyo, nating isda. Ayan yung nahuli ko. Hindi ko na ipakita